nakikipag-text ka, sa may asawang alam mo, nakikipag-text ka. Hindi kalinisan yon. Masamang budhi yun laban sa Diyos yun. Dahil alam mo may asawa, may mga anak, sisirain mo ang isang pamilya, aagawan mo ng asawa yung isang babae, aagawan mo ng ama yung kanilang mga anak. Pagka may asawa na, wag na kayong, yung mga cellphone na yan, yung mga tinatawag na FaceTime na call na yan, nakikita yung tinatawagan. Pagka may asawa ka na, at saka ano ang dahilan, at ayaw mong yung iyong cellphone mahawakan ng asawa mo. Bakit? Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3 tuloy po kayo sa ating channel. Ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious preachings, mga sermons, mga discussions po patungkol sa Biblia. For this particular episode, in a way, a little bit connected po sa ating past episode. The last time, we were focusing on yung mga challenges, yung mga pagsubok, hamon ng buhay. Na-mention doon ni Brother Eli yung ibang ginagawa ng mga Pilipino, lalo na sa mga OFWs, na nagkakaroon ng iba't ibang mga pamilya, nagkakaroon ng extramarital na affair. So we will be focusing mga kayo 3 sa ating episode ngayon patungkol sa napakaseryoso, sensitibo, very delicate na topic actually, ang pangangalun niya, adultery, pagkakaroon ng ibang kalaguyo. Ano pa ba yung ibang euphemism dyan? Merong kulasisi. So ito po ay compilation ng iba't ibang mga pagsagot ni Brother Eli sa mga itanong mo episodes. And of course, mga hindi po nakakaalam, si Brother Eli po ay yumaon na, siya po ang dati po na overall servant ng Members Church of God International. I highly encourage you na kung hindi pa kayo nakapag-like, mag-like na kayo dahil yan yung ating tuition fee sa ating Usap-Usap University. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Lagi ko po itong sinasabi, hindi ako member ng Church of God, so expect mga kayo 3 na posible pong mag-agree ako. Pwede rin po na mag-disagree ako sa akin pong napapanood. And one thing is for sure, I don't endorse any kind of religion. Hindi po ako nag-endorso ng isang particular na sekta na dapat niyo pong kaaniban. So ang sa akin lang po dito, being a fair reactor lang po. So if everything now is ready, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Sa tao po, ano pong unang dapat sundin, yung puso niya o yung isip niya? Ang dapat sundin ng tao, puso, isip. Lahat naman, pati isip, nanggagaling sa puso eh. Akala nung iba, magkahiwala yung puso at isip. Sabi nung iba, pag nililigawan ka, gamitin mo yung isip, wag yung puso. Mali yun. Yung isip nanggagaling yun sa puso. Pakinggan nyo sa 15:19 ng Mateo. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sa puso nanggagaling ang pag-iisip, pati nga masamang pag-iisip, sa puso rin nanggagaling. So it is the heart that dictates everything in our being. Sa puso galing yun. Siyempre, lagi puso. Sa paglilingkod sa Diyos, puso rin eh. Sa is ng Efeso. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Puso dapat manggaling yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Paano iiwas sa tukso? 26:41 ng Mateo. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Ang kailangan sa atin, laging nananalangin sa Diyos. Di ba kaya nga pagka nananalangin tayo nung sinasabi nung araw na, Ama namin nasa langit, kasambay ng ngalan mo. At wag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iadya mo kami sa masama sapagkat etc. Di ba ganon? Ang paraan, wag kang pumasok sa tukso, yun pong pananalangin sa Diyos. Pag alam mo, may nanunukso sa yung babae, di manalangin ka na agad. Panginoon, maganda naman po asawa ko, huwag mong pabayaan na ako'y madala nito. Di ganon. Halimbawa, may nanunukso sa'yo, maglalasing, manalangin ka sa Diyos, humingi ka tulong. Ang pananalangin po,
ang pinaka-pampatibay sa ating mahinang laman. Flesh is weak, but the spirit is willing. Therefore, we have to be awake, magpuyat tayo, let us watch ourselves, tapos upang huwag tayong pumasok sa tukso. Pero yung tukso, per se, huwag ka matatakot sa tukso. Biyaan mong tuksohin ka. Ganito kasi yun eh. Kaya mo lang masasabing hindi ka magnanakaw kung merong mananakaw, hindi mo ninakaw. Eh, gagawin sa'yo ng demonyo, lalapitan ka ng nanakawin. Eh, sabihin mo kay Satanas, oh, alam ko, paraan mo yan, isnabin mo si Satanas. O, napahiya siya, no? Hindi ka talaga kasi kaya lang naman sasabihin natin hindi ka babaero eh. Kung sa gitna ng maraming babae, hindi mo pinagsasamantalahan, hindi ka nga babaero. Pero sasabihin, hindi ka babaero dahil wala kang mababae. Hindi tama yon. Hindi ka magnanakaw dahil wala kang mananakaw, wala kang opportunity. Eh, hindi ka proven na hindi magnanakaw. Ang talagang hindi magnanakaw, sa gitna ng maraming mananakaw, tinutukso siya, hindi siya napapatukso. Ganon. Kaya po yung tukso, huwag niyong kakatakutan. Biyaan mo siya lumapit. Tatagan mo lang ang loob mo. Basa, 1:12 ni Santiago. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Nang gagawin po natin, titiisin natin yung tukso. Tinutukso ka ng sekretarya mo, umuwi ka sa bahay. Ang halikan mo si Mrs. O, edi hindi na siya uulit. Umulit pa uli, umuwi ka na naman uli. O, umulit na naman uli, umuwi ka na naman uli. Sasawaan din yon. Parang ganito lang yan nanunukso eh. Parang ahente yan ng rep. Pupuntahan ka. Ito 6 months to pay, walang interest. Kung gusto nyo, 12 months to pay. Kung gusto nyo, 24 months to pay. Babalik-balikan ka na ahente. Eh kung sabihin mo, ayaw mo. Tipupunta ayaw mo. Tipupunta ayaw mo. Hindi ka na babalikan nun. Maghahanap ng ibang aalukin yon. Eh pagkalima, pinuntahan ka, wala ho kong pera eh. Mrs., meron tayong installment plan. Baka hindi ho namin kaya eh. Sa bagay, gusto ko nga para makapagtinda-tinda kami ng ice candy. Ay, naku, babalik-balikan ka na nun. Ganun ang demonyo. Tutuksuhin ka ng tutuksuhin. Pero pag hindi mo pinapansin, harapin mo, hindi ka niya nababalikan. Santiago, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Tatakasan ka pagka lumabang ka. Ganyan po, kapatid. Iyan ay isang palatandaan na nagaganap yung hula sa ating panahon. Okay, before we continue here mga ka-U3, so kung napansin nyo po, ayan, bagong topic na naman po. This time, the more serious one nga po, patungkol sa pangangalunya. Because if you notice earlier, it focused on tukso. Ayan, paano ba iiwasan? So very simple lang yung advice ni Brother Eli. Sabi niya lang, just say, ayaw ko. Ayaw ko. So yun lang. Kasabi niya nga po kanina, like a salesman, for example, ng ref, pabalik-balik, kapag sinabi mong, wala akong pera eh. So magbibigay ng mga option na pwede mo o maaari mong gawin para still, makabili sa kanila ng produkto. Ay, meron naman pong installment, ay nasasabihin po sa'yo. Pero pag sasabihin mo diretsahan, ayaw ko. I don't want. In a way, that kind of comparison na ginawa ni Brother Eli would really make sense, sa isang pagtutukso na nangyayari, lalong-lalo na po sa mga workplaces po natin. Alam niyo naman po yan, hindi po yan nakadepende sa pong gender, yung pagiging mapusok. At lalong-lalo na sa mga agresibo na mga tao sexually, meron po mga babaeng agresibo in the same vein that meron din mga lalaki din po, syempre, na nanunukso mga ka-U3. Pero ang sinasabi dito ni Brother Eli, which I really liked, yung nasabi niya na malalaman mo kumbaga na proven na yung isang tao ay hindi babaero, for example, yung hindi kumbaga nag-give in sa tukso kapag nandyan mismo yung tukso. Although interestingly, in other religions mga ka-U3, for them to kumbaga not engage in a particular po na quote-unquote sinful act or isang temptation, for example, may mga reliyon po ang ginagawa nila talagang they would shun away from the societies. Talagang aalis po. Hindi sila magsistay sa isang lugar na alam nila na merong temptasyon. And some would really go the extreme mga ka-U3 to the point of being isolated. Ginagawa po yun ng mga monghe, mga monks po sa iba't ibang reliyon. Pupunta ng mga kabundukan. Ayan, alala ko tuloy yung mga oracles noong panahon. And as mentioned po sa ating past video reaction, meron po mga tao na taking this to the extreme. In the past, they would have devices that would hurt themselves para mabaling yung kanilang feeling, yung kanilang attention or sexual desire. Like what I said, SPG po ito mga ka-U3 ha. Gabayan po natin ng ating mga anak sa panonood po ng mga ganitong uri po ng topics. Na sa mga huling araw, sasagana ang katampalasanan. At yan ang magiging
dahilan para ang pag-ibig ng mga tao ay lumamig. 24:12 ng Mateo. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan ay pangyayaring magaganap sa mga panahon ng kawakasan. Pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Yung pag-ibig sa Diyos lalamig. Ang iinit ay yung pag-ibig sa kalayawan, pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa sarili. Yon ang tataas ang antas sa 3:2 ng ikalawang Timoteo. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yon, may anyo sila ng kabanalan, akala mo malinis, pero wala yung kapangyarihan ng kabanalan sa kanila, lalo na sa kabataan at gayon din sa mga may asawa na may asawa ka na, manliligaw ka pa ng dalaga o kaya dalaga ka, ikaw naman ay magpapaligaw at papatol ka sa may asawa, maninira ka ng pamilya. Lahat ng yan ay mga karumihan sa buhay. Yung karumihan, yan ang trabaho ni Satanas, dumihan ng tao. Alam niya kasi hindi papasok sa langit ang anumang bagay na marumi. Kaya dalawang trabahong magkakontra. Ang trabaho ng Diyos, linisin ang tao sa mga karumihang nasa sanlibutan. Nililinis tayo ng aral para to maintain the cleanness of our flesh and of our spirit, the cleanness within and without, ay salita ng Diyos naman ang nagpapapanatili nun. Ang trabaho naman ng demonyo, alisin yung salita ng Diyos sa puso ng tao, tapos dumihan ang pagkatao. Nandyan yung mga bisyo, mga alak, sugal, droga, gawain ng laman, mga sari-saring kalayawan, iba't ibang mga paraan ni Satanas para dumhan tayo. At pagka tayo na dumhan na, nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya pag nararamdaman mo, nawawalan ka na ng pag-asa, paraan ni Satanas yun na alisin yung pag-asa para lalo ka pang dumumi ng dumumi, magpakadumi ng magpakadumi. Basahin natin ang unang Juan 3:3. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Pagka may pag-asa, naglilinis. Yung walang pag-asa, nagpapakarumi na. Sana wag mangyari sa atin mga kabataan, lalo na magpakarumi-rumi na kayo, na magpakalub-lub-lub na kayo sa pusali ng karumihan. Ang nasa sanlibutan ngayon, hindi lang karumihan sa laman, pati karumihan sa espiritu. 1:15 ng Tito. Pakinggan nyo. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Marumi na ang isip, marumi pa ang budhi.
Yan ang palasak sa mga tao ngayon, mga kapatid. Marumi isip, marumi budhi. Ang iniisip, masama. Ang nasa budhi, masama. Hindi mabuting budhi na ikaw na ama mag-interes sa anak mong babae. Incest Hindi and mabuting incest. budhi na hipag ka, iinteresin mo yung asawa ng iyong kapatid o ng iyong bayaw. Hindi mabuti, hindi malinis na kapatid mo, pag natutulog hinihipuan mo. Napakaraming karumihan na maaaring magawa ang tao. Hindi kalinisan na may asawa ka na, makikipag-text ka, makikipag-Facebook ka pa sa mga dalaga. Hindi kalinisan yun. Nakikipag-text ka, sa may asawang alam mo, nakikipag-text ka. Hindi kalinisan yun. Masamang budhi yun laban sa Diyos yun. Dahil alam mo may asawa, may mga anak, sisirain mo ang isang pamilya, aagawan mo ng asawa yung isang babae, aagawan mo ng ama yung kanilang mga anak. Hindi mabuting budhi sa kapwa yun. Napakasamang budhi ng ganun. Alam nyo, sinasabi ng salita ni Kristo, ang pinagsama ng Diyos huwag papaghiwalayin ng tao. At kayong mga babae, kung talagang kayo mga matitino, hindi kayo papayag na ganyanin kayo ng kahit sinong lalaki. O baka naman talagang mayroong mga babaeng makakati na sobra na, niligawan ka, nakipagrelasyon ka. Dito, niligawan ka na naman, nakipagrelasyon ka na naman. Masamang budhi ng tao laban sa kapwa at masamang budhi laban sa Diyos. Huwag kang mag-iinteres sa hindi mo asawa. Kaya, ang maipapayo ko sa inyo, yung Facebook na yan, yung Instagram na yan, yung mga kung ano-ano mga communication media na yan, huwag niyong gamitin sa isang kaisipan at budhing marumi. Pag kami asawa na, wag na kayong yung mga cellphone na yan, yung mga tinatawag na FaceTime na call na yan, nakikita yung tinatawagan. Pag kami asawa ka na, at saka ano ang dahilan, at ayaw mong yung iyong cellphone mahawakan ng asawa mo. Bakit? Ayan. Bakit yung iyong computer ay hindi alam ng asawa Yung password. mo ang Password. ang password? Ala ka. Mga kayo, tinatawa po kasi ito po, realidad to while it is true that I know some people na alam yung password po ng kanilang asawa, ako po, alam po ng aking kinakasama ang password ko. Pero anyway, totoo po yun kasi nga, siguro in a way, ayaw pakialaman, siguro in a way dahil nirespeto yung own na quote-unquote boundary ng privacy. May mga ganun din po kasi talaga na tao. Meron din ako para sa sarili ko. Pero gusto ko lang pong i-mention dito that what makes Brother Ellie's preaching and the way he discusses things is yung pagiging relatable at pagbigay ng mga actual na sitwasyon. So, ang sinasabi dito ni Brother Ellie, na-mention niya, Instagram, Facebook, FaceTime. Unlike po siguro sa panahon ng mga 1980s nung wala pa pong internet, ano kaya ang mga technique ang ginagawa nitong mga babaero at saka mga babae din po na nagkaka-interest sa asawa po ng iba? Baka pagsusulat, secret letter, ganun po siguro, But the point there mga ka-U3 is, eto pong ideya ng pagtataksil, pangangalunya, ideya ng pagkakaroon ng multiple relationships, ang reality po nito is since time immemorial kumbaga, Kaya nga napakarami ng mga pelikulang ginawa patungkol sa pagtataksil, betrayal, extramarital affairs. Kaya po over the years, hindi lamang sa Pilipinas, kahit na Korean movies pa yan or Hollywood movies, yung ideya ng legal wife, my husband's lover, something like that. It preys on the human instinct and desire, and sexual desire to do something that is out of the
the ordinary. Sadly, meron pa nga po mga expressions yung iba dyan, no, na masarap daw po yung bawal. Although, I can understand why people desire that. Dahil siguro may thrill, dahil para siguro sa kanila, it is a special kind of love or attention, no? Or for others, sawang-sawa na sila sa kanilang current relationship, they find someone who is more, for example, sexy or attractive or handsome or more caring na hindi nila traditionally na-receive sa kanilang own na mga spouses. And last thing na gusto ko pong sabihin, matagal ko na po itong petition. Ilang taon na po tayo na gumagawa ng content sa Usap-Usap University. As to the term, dahil sa Tagalog po, sinasabi lang po asawa. Asawang lalaki, asawang babae. It's high time that we have to use this word that is so common in Visayas and Mindanao. The word is bana. Ibig sabihin po is asawang lalaki. So asawa is asawang babae and then bana is husband. Dahil meron kang itinatago. Marumi yun. Maruming pampagsasama ng mag-asawa yun. Hindi malinis na budhi. Kasi isang katawan kayo isang laman. Kaya hindi masama yung asawa mo, mahawakan yung cellphone mo. O yung computer mo, mahiram ng asawa mo, hindi masama yun. Pero pagka ayaw mo nang ipahiram, ayaw mo sabihin ng ibig sabihin nun, meron kang itinatago. Somewhere, merong mali, merong marumi, merong hindi tama. Huwag nating payagan ang demonyo na sa iba't ibang panig ng ating pamumuhay, masira yung kalinisang itinatanim sa atin ng salita ng Diyos. Bakit kayo iniiwan ng inyong asawa? Bakit? Kaya kayo iniiwan ng asawa nyo dahil di na kayo nagtututbrush, di na kayo naliligo, pinabayaan nyo na ang sarili nyo. Yung mga mother dapat laging mabango. Laging maayos, malinis sa katawan. Maghuhugas kayo 3 times a day, kung pwede 5 times a day, kung pwede 6 times a day. Maghuhugas kayo mga mother. Alam nyo, ang babae iba sa lalaki. Ang lalaki kahit hindi maghuhugas, hindi masyadong bumabaho. Ang babae kasi bumabaho pag hindi naghuhugas, lalo na pag pinapawisan o nagtatrabaho, mas pagod, ganon. Dapat ang babae kasi, yung nasa Biblia, alam nyo, wala naman ito sa Biblia letra por letra. Pero yung sinasabi ng Diyos sa Isaias na, basahin mo nga sa 24. At mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan. Sa halip na mainam na espesya, kabulukan. Englishin mo. And it shall come to pass that instead of sweet smell, there shall be stink. Ang babae, yung wala sa sumpa, may sweet smell. Pero pag sinumpa ng Diyos, babaho ka. Kaya may mga babae na bubulok Sumpa ng Diyos yun sa mga Israelita nung araw. Kaya mga babae, ba't pa kayo iniiwan ng asawa nyo? Hindi na ba kayo sweet smell? Yung espesya, pabango yun Na, halimbawa, yung buhok mo, nilagyan mo ng langis ng sapin-sapin, mabango yun. Minsan kasi may mga babae, mapanghina, may anghit pa, magbaho pa hininga, hindi nagtututbrush. Yung malalaki naghahanap ng sweet smell yun. Kasi natural sa lalaki yun, naghahanap ng sweet smell. Pagka mabaho ang babae, maisip ng lalaki, baho naman itong babaeng to, hahanap ng mabango yun. Kung lagi kang mabango, hindi ka magkukulang sa romansa. Lagi ka kasing mabango, lagi kang bagong paligo. Bago tumating ang asawa mo, nakaligo ka na, naghilod kang mabuti, nag-toothbrush ka pa. Kaya pag halik sa'yo, maaamoy, mabango hininga mo, o amoy mint, chiclet, o kaya amoy Colgate, o amoy close-up. Tapos mabango ka. Tingnan ko kung iwan ka nung asawa mo. Kaya nga naging asawa mo, niligawan ka. Nung araw gusto ka Okay mga ka-U3, so natawa po ako doon sa mga binibigay po na halimbawa na dapat daw po gawin ni Brother Eli. Well, in a way, these are just kumbaga mga practical na mga tips ni Brother Eli para po syempre to spice things up or maybe to maintain the desire of the husband. Although paano po pala sa mga lalaki, di ba? I'm sure gusto din ng mga babae, ng mga asawa na yung kanilang mga bana ay sweet smell
smelling din, ano po? Kasi hindi naman po ako agree na yung mga lalaki ay hindi ganun ka maamoy. Sa totoo lang, may amoy po both. But the underlying message, of course, of Brother Eli here is kinakailangan mo maging more presentable siguro sa partner mo. If you want to be desirable, you should also do your part. Pwede mo namang maingatan yun. Bakit ang naririnig ko, iniwan ako ng asawa ko, nagpunta ng ibang babae. Pareho lang naman kasi ang babae. Lahat ng babae, maganda at pangit, pareho lang yun. Nasa pag-iingat lang sa katawan yun. Pagka kayo'y mahusay, mag-alaga sa sarili mo, tapos pinakikita mo sa asawa mo, mahal mo siya, manghihinayang siyang iwanan ka. No? Pakita mo sa kanya that you are the best woman he can find in the world. Pag na-realize niya that you have no substitute, hindi ka niya iiwanan. Ganun lang yun. Kasi sa Biblia ako kumukuha ng diwa Ang babae dapat sweet smell. Pag amoy anghit ka, mapanghi. May tai-tai pa yung damit mo, tinaiyan ng anak mo. Tapos yung kama nyo medyo mapanghi-panghi na. Hindi mo nililinis dahil tamad ka. Maghahanap ng ibang kama yung asawa mo pagka ganun. Kaya, ang masasabi ko doon sa mga may problema sa asawa, pagbutihin nyo ang pag-aayos nyo at higit sa lahat, yung panalangin sa Diyos. Ang mag-asawa kailangan ang prayerful life. Kaya lagi nyo pananalangin sa Diyos ang asawa nyo, ang pamilya nyo. Huwag sana kayong maghiwalay. Manatili sana kayong parehong naglilingkod. Yon, kailangan yon, pananalangin sa Diyos. At ang Diyos ay maawain, kalooban ng Diyos yun na ang mag-asawa manatili hanggang kamatayan na magkasama. Ang pamilya ay buo. Kaya lang siguro kung minsan may mga problemang ganyan dahil hindi nakakasunod sa gusto ng Diyos. Yun ang kaya sinabi ko na ito dahil para na sa lahat ng mother ito, mga mother. Pagbutihin nyo. Panalangin, pangunahin, kailangan. Pangalawa, ligo. Toothbrush. Yan. Para wag kayong iwan ng asawa nyo, karinyo. Pagdating ni mister, punasan mo ng pawis. Kung gusto niya, halika, dear, halika, papaliguan kita. Ganon. Pakita nyo mahal nyo asawa nyo, that you care. At hindi kanyo nila iiwan. Basta't naalaman niyang mahal mo siya, manghihinayang siya na iwanan ka. Ganon yun. Pagka kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang pagsasama nyo. You will be subject to temptation, panunukso ni Satanas, panunukso sa paligid. Ang talagang pampatibay, kapatid, ay yung aral ng Diyos At yun ang ipinangangaral ng mga mangangaral ng Diyos. Ang ginagawa nila, patibayin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng aral ng Diyos. Basahin natin ang Gawa ng mga Apostol, 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ginagawa ni Pablo at ng ibang mga apostol, pinapatibay nila ang kaluluwa ng mga alagad. Paano? Inaaralan sila na to remain in faith, manatili sa pananampalataya. At inaaralan silang pagdadating ang kapighatian, huwag silang mawalan ng loob. Kasi sabi ng talata, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang pagkatibay ng isang tao, kinakailangan mo yung mangangaral na sa Diyos, gaya ng mga apostol. Kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang inyong pagsasama. Kailangan nakakarinig kayo ng aral mula sa mangangaral na nangangaral ng totoo. Basahin natin ang unang Korinto 14:3. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Tinranslate na nanghuhula. Sa English, he that prophesieth
Yung prophesying sa Biblia, sa New Testament, ang kahulugan nun, Panguhula. nagsasalita siya sa pangangaral, sa pagpapatibay at sa pag-aliw. He that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Yung nangangaral, nanghuhula, ang kahulugan kasi nung nanghuhula, nangangaral. Hindi yung manghuhula sa Quiapo. No? Ang sabi, yung nanghuhula, nagsasalita sa tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ipangangaral niya na ikaaaliw ng tao? Doon sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan manggagaling yung pag-aliw? Pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang sabi ni Pablo sa 14:3, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ikaaaliw? Ikaaaliw mula sa kasulatan, pag-aliw ng kasulatan, pag-aliw ng salita ng Diyos. Kaya ang pagpapatibay sa tao sa pagsunod sa utos para ang isang pamilya maging buo lagi, wag masira, kailangan yung pamilya na yon dapat laging nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Yun ang pampatibay, yung aral ng Diyos ng Ebanghelyo. 1:23 ng Kolosas. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Ang ebanghelyo na naririnig nila, sabi ni Pablo, kung kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, nababaon at matitibay. Bakit matibay? Di makilo sa pag-asa sa ebanghelyo. Yung ebanghelyo, yun yung aral ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, walang duda, kapatid, yun ang magpapatibay. Kasi sa ebanghelyo nakalagay, lalaki, iibigin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sariling katawan. 5:28 yan ng Epeso. Ang umiibig sa kanyang asawa, umiibig sa kanyang sarili. 23, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, pangulo ng iglesia. Yung lalaki, papanguluhan mo yung asawa mo, papanguluhan mo na may pagmamahal. Doon sa 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang ebanghelyo, maraming aral para ang lalaki magmahal sa asawa. Pakundanganan ng asawa, mahalin ang asawa, igalang ang asawa. Yung babae naman, ganun din, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa Panginoon. Kung papaano ang iglesia nasasakop ni Kristo, ang mga babae pasakop sa kani-kanyang asawa. Tapos, ang mga babae, gumalang sa kanyang asawa. Ang babae ay magmahal sa kanyang asawa. Kung ang aral ng ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titibay yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Merong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao. Kung ang aral ng ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titibay yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Merong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao. Okay, before we continue, so mga ka-U3, no, still, sa ideya pa rin po tayo ng pagkakaroon ng matibay na pagsasama. So, related po niya yung pangalonya, pag-iwas sa tukso. So, parang ano na po pala ito, compilation na addition po ito sa aral sa pag-aasawa playlist po natin. Meron po tayo yan mga ka-U3, nabigyan na po natin ng mga reaction, iba't ibang mga videos po yan. So, sana po ay mapanood nyo po. And I'll be putting that playlist sa end po ng video na ito. Pero gusto ko lang po i-recap so far yung mga nagets natin sa mga pinipreach nga dito ni Brother Eli. Yung Word of God, ang salita ng Diyos ay nagpapatibay. Yun po yung term kanina. Ano yan? Edifier, di ba? So, liban pa po sa pagiging, kumbaga, social glue, isang pananampalataya ng isang grupo ng mga tao. So, ito po palang paglilingkod sa Diyos, itong pagkakaroon ng parehong pananampalataya is also a familial glue. No, hindi lang social glue, kundi familial glue din po siya. And I am happy as this preach
preaching no, ni Brother Eli was progressing. So akala ko po kasi focused lang sa kung ano yung dapat na gawin ng mga babae. Like mag-toothbrush, magpabango, dapat sweet smell. Pero nasa-mention din syempre ni Brother Eli ang very important na core principle na hindi lamang standard ng isang rightful woman, ng isang rightful na wife ang binibigyan ng pansin ng Biblia, kundi also sa man. No? Ang ganda po ng pagkakasabi that you have to love your spouse na parang sarili mo, like your body, how you take care of your body, how you take good care of yourself. Ganun din dapat. So maalala ko in the past video reactions po natin, so hindi mo naman sinasaktan, hindi mo sinusuntok yung sarili mo, diba? Hindi mo inaawa yung sarili mo. So that should also be your basis of your relationship towards your wife. Marami po sadly ang mga ama dahil nga physically malakas sila, kapag kumbaga nagkaroon ng argumento, hindi pagkakaunawaan, anong nangyayari? Nagiging violent. And hindi lamang po yan hurtful sa babae, physically, emotionally, hurtful din po yan sa mga bata, mga inosenteng nakakakita ng inyong karahasan sa pamilya. Domestic violence po yan mga ka-U3. So Brother Eli is also emphasizing no, na kinakailangan magkaroon ng same na faith, magkaroon ng paglilingkod sa Diyos, and syempre he also touched on the idea na merong mangaral na nagtuturo ng tamang aral patungkol nga po sa pagsasama, patungkol sa pag-aasawa. At ang higit sa lahat, na ikatitibay ng lahat ng tao, maging pamilya, maging sambahayan, maging magkaibigan, maging magkakapatid, ang pampatibay sa lahat yung nasa 4:16 ng Efeso. Na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ang ikakatibay ng lahat ng nasa iglesia, yung pag-ibig. Iibigin mo ang Diyos una sa lahat, iibigin mo ang iyong kapwa, iibigin mo asawa, iibigin mo anak, iibigin mo ang kapatid, iibigin mo pati kaaway. Ang pampatibay ng Diyos sa lahat ng samahan sa iglesia, maging mag-asawa, maging magkamag-anak, pamilya, o maging iglesia sa kapatiran, ang pampatibay ng Diyos ay ang pag-ibig. Pag yun ang namamayani, matibay ang sambahayan, matibay ang kapatiran, matibay ang isang organisasyong sa loob ng samahang sa Diyos. Pag ang namamayani, pag-ibig, sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ang sabi sa English, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang pag-ibig ang nagpapatibay sa lahat ng function ng nasa iglesyang totoo. Yun po ang masasabi ko kapatid, nasa Biblia, yung pagpapatibay, yun ang buklod ng pag-ibig eh. Ang pag-ibig parang buklod. Tingnan mo yung tingting. Yung tingting madaling maputol yun, pero pag pinagsama-sama mo yung tingting, binuklod mo, matibay yun, di mo basta mababali yun. Ang sabi ni Pablo sa Colosas 3:14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. The bond of perfection. Wala ka nang kulang pa pagka natutunan ng asawa, anak, magulang, kapatid, bayaw, hipag, ang pagsasama sa ilalim ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia, kapatid. Kaya ako natutuwa ako eh. Sa samahang ito, matitibay ang kapatid dito eh. Maraming mga pag-uusig, maraming paninira, mga inimbento, kung ano-ano. Pero matibay ang samahang ito. Ang nagpapatibay yung pag-ibig. Yung itinuturo ng Biblia na pag-ibig ang pampatibay sa lahat sa loob ng iglesia. Yung pangangalo niya na nagkakasala ka, hindi mo pa ginagalaw yung babae, sinabi ni Kristo doon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo ay 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang pangangalo niya sa panahon ni Moises ay kung halimbawa sumiping ka sa asawa ng iyong kapwa o sa hindi mo asawa. Pero pagdating kay Kristo, iba ang batas. 27 muna kapatid na Daniel. Narinig ninyong sinabi
huwag kang mangangalon niya. Sa panahon niya ni Moises. Ngayon, ang sabi niya sa 28, Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kanyang puso. maliwanag kung gayon ang punto ng Panginoon na sabi nung araw, huwag kang mangangalon niya. Ako hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kang mangangalon niya. Kasi yung pangangalon niya, consummation na yon ng masamang gawain. Ang sinasabi ko sa inyo ay ang tingin pa lang sa babae na meron kang masamang hangad sa puso. Ibig sabihin, dito pa lang sa panggagalingan ng pangangalo niya, yung root cause, yung pinakaugat, pinipigil na Desire. ni Kristo. Mas mahigpit ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moises. Na noon, mapepenahan ka pagka nangalo niya ka. Kay Kristo, tumitingin ka pa lang, taglay mo ang masamang hangad, nagkakaasala ka na ng pangangalo niya. Okay mga kayo, that is quite interesting. Dahil na po magkakasanga-sanga na po ito sa pagiging, kumbaga quote-unquote legalist po in a way ng perspective na ito. Kasi pagtingin pa lang po pala, paano yan? Sa ating mundo ngayon na napakaraming, kumbaga, mga distractions, sobrang dami na mga sexy na mga babae na makikita mo nag-expose ng kanilang mga skin, nag-expose ng kanilang mga dibdib. Makikita niyan sa mga influencers na pina-follow po ng karamihan. So that would surely be a big challenge mga ka-U3. Although siguro sabihin ng iba, tinitinaw ko lang naman, wala naman akong desire. Kasi nakita lang ng aking mga mata. Pero yun nga po mga ka-U3, Brother Eli is saying na kung ikukumpara natin yung standards ng adultery noong panahon nga ni Moises, doon sa kanya consummation, yung completion na ng desire mo. So yun yung sa Mosaic Law. Pero mga ka-U3, sinasabi ni Brother Eli, dito po sa standard naman ni Jesus Christ, it's way different. It's more strict, very interesting, although honestly, with this kind of society that we have, so I think it's not wrong to say that we are often bombarded with these kinds of images that make us sin, mga ka-youth. So liban pa po siguro sa paghingi ng kapatawaran everyday, siguro ang gagawin ng lalaki, magkaroon ng parang sa horse, magkaroon siguro ng tabing sa kanyang mga mata, katulad po sa mga karwahe, para hindi po makakita ng mga sexing babae. And that applies mga ka-youth, hindi lang po sa mga lalaki, pati din po sa mga kababaihan. So anyway, let's continue. Kaya kay Kristo, hindi ang bawal lang yung pagpatay. Ang bawal yung mapuot ka. Kasi yung puot, yun ang humahangga sa pagpatay. Yun ang ugat ng pagpatay. Pangkaraniwan, ang ugat ng pagpatay, yung puot sa kapwa. Kaya ang sabi ng unang Juan 3:15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kay Moises, magkakaroon ka ng penalty pag pumatay ka. Buhay sa buhay, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, etc. Pero kay Kristo, inaalis niya yung pinanggagalingan ng gano'n na mananakit ka ng kapwa, inaalis niya. Kaya sabi niya, iibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagutom, papakainin mo. Pag nauhaw, papainumin mo. Yun ang sabi niya. Yung kaaway mo, idadalangin mo pa sa Diyos. Paano kang papatay pa nun? May mga iglesia, pumapatay talaga ng kaaway. At ang masama pa, ang pag-iisip nila, pag pumapatay sila, naglilingkod sila sa Diyos. Basahin natin yung Juan 16:2. That's true. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang pinakamasama sa lahat na naituro ng mga pastor at mga leader ng relihiyon. Yung sinabi ni Kristo na kasama ang naihasik ng mga pastor ng relihiyon na nag-aakalang ang pumapatay sa kapwa ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos samantalang bawal ngang patayin. Pati kaaway, iibigin, papakainin at saka paiinumin. Yung pagpapakain at pagpapainom, yun ay pagpapakontinue ng buhay. Para patayin mo, labag kay Kristo. Right. Magkaiba ang batas ni Kristo at ni Moises. Kay Moises, huwag kang papatay. Kay Kristo, huwag kang magagalit sa kapwa. Huwag kang magmamalupit sa kapwa. Hindi ka nahahangga sa pagpatay. Ganon din yung pangangalon niya. Kung halimbawa, ang pangangalo niya ay kinukondena ng batas ni Moises, pinapatay, binabato, kay Kristo, para mapigilan ka sa pangangalo niya, ipinagbawal niya na yung
pagtingin sa babae na may masamang hangad sa puso. Yun ang nagpapa-increase ng secretion ng hormones na para makaramdam ka ng libido at pag tumitingin ka ng may paghahangad sa puso. At dadating sa punto na mahihirapan ka ng kontrolin. Madadala ka na ng demonyo na iraos yung nararamdaman mong kahalayan o kalibugan na bawal din ng Panginoong Kristo. Ang kalooban ng Diyos ay maging tapat tayo sa tipanan. At para makaipakita natin sa Diyos na tayo tapat sa tipanan kahit hindi pa kayo mag-asawa. Kasi yung tipanan nga papunta na yun sa pag-aasawa eh. Kahit hindi pa kayo mag-asawa, dapat tapat na kayo sa isa't isa. Wala nang anumang namamagitan pang relasyon, kahit na mga text-text lang, kahit na mga kurut-kurutan lang, sa iba pa. Diyan ang gagaling yung mga pangangaliwa, yung mga hindi pagiging tapat sa tipanan, na meron ka ng katipan, nag-a-outing ka pa sa kasama ng ibang babae o ibang lalaki, bawal yun, may katipang ka na kasi. Huwag tayong matuto ng lakad ng mga taong walang Diyos na parang nilalaro lang ang pakikipagkatipanan. Ang batas ng Ebanghelyong sumasakop dyan ay nakasulat sa aklat ni Santiago. Basahin natin ang Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Batas yan ng Ebanghelyo. Ang oo nyo, maging oo. Ang hindi nyo, maging hindi, upang huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Ito'y batas, hindi lang sa isang grupo, batas ito pati sa magkatipan. Halimbawa, sumagot ka babae, o payag ka na ba, tayo na ang magkasintahan, sabi ng lalaki. Pag sagot mo na payag ka, may obligasyon ka nang huwag ka nang makikipagkasintahan pa sa iba. Pag sumagot si lalaki na, o ako na ba ang talagang kasintahan mo, tayo na ba talaga hanggang sa dumating yung panahon na tayo magpapakasal na, tayo na ba talaga ang magkasintahan? Pag sagot ni lalaki, oo, dapat lalaki huwag ka nang di-display sa iba pang babae. Ganun din naman si babae, huwag nang di-display o makikipagbiruan pa, makikipagbarkada pa sa ibang lalaki, nalilimitahan ka na dahil nakipagtipan ka na. Ngayon, pagka nasumpungan ang isang nakipagtipan, may kausap pang iba, ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Basahin natin ang Santiago 1:7. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Pagka ang isang tao may dalawang akala, ba ibig sabihin nung may dalawang akala? Mahal ko si Lorna. Mahal ko rin si Fe. Mahal ko rin si Aida. Hindi pwedeng mahal mo ang dalawa sa isang pagkakataon. Hindi pwede yun. Hindi ganun ang lohika biblika. Ang sabi kasi ni Kristo, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi kailanman niya sinabing ang 3 o 4 o 5 ay magiging isang laman. Mahirap pag isahing laman yung 3 o 4 o 5. Unang-una, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yun. No? Paano magiging isang laman kayo? Hindi naman kayo pwedeng magpatong-patong na 5. Hindi pwede yun.
At hindi pwedeng magkaisang laman at espiritu yung 5. May maiinggit doon. May magseselos doon. Merong magwawala ron. Kaya ang dalawa pwede maging isang laman. Pagdating sa relasyon sexual, ang pag-aasawa ay pinahihintulot ng Diyos sa 2 lang, hindi sa 3. Gaya ng sinabi ko kanina, pagka mayroong third party, mga kapatid, masama na yon. Hindi tama na 2-2 pagsasabayin mo. Sa Israel, pinapasunog yon. Basahin natin sa Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad, na mag-aasawa ka, mag-ina pa, pinagsabay mo. Susunugin kayong 3 sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng 2 kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng 2 asawang magkasabay. Kasi lumalabas, 2 akala ka mayroon. Sabi ng Biblia, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ba, hindi pala nun. Pagka 2 akala mo, hindi ka tatanggap ng anumang bagay sa Diyos. Wala kang tatanggaping spiritual, wala kang tatanggaping material. Parang baliwala ka na lang sa Diyos. Ang taong may 2 akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yung taong may 2 akala, walang gagawing matino yun. Walang magiging bungang mabuti sa isang taong may 2 akala. Ano ibig sabihin nun? 2 akala, may 2 yung nililigawan mo, wala kang gagawing mabuti. Kaya mga dalaga, makinig kayong mabuti sa akin. Stick to 1. Gusto nyong mabuhay na may Diyos. Gusto nyong huwag kayong mapahamak, huwag kayong iibig kahit may nararamdaman na kayo na pagmamahal. Huwag nyong itutuloy pagka ang naiibigan ninyo ay nagdadala-dalawa o nagtatatlo-tatlo ng nobya, masamang tao yan sa harap ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Ang langit at ang lupa ay masisira, ang salita ko'y hindi masisira. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang salita ko'y hindi lilipas. Anong isa sa salita ni Kristo? Sabi ng Kristo sa pamamagitan ni Santiago, ang taong may 2 akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pag nakakita kayo ng isang lalaki, nanliligaw sabay-sabay, 2, 3, kahit na mahal mo, kahit yan ang pinakapogi sa lahat, huwag ka nang tumuloy. Nagpapakamatay ka pagka tumuloy ka ng relasyon sa ganyang klaseng tao. Kasi yung tao na yan hindi sasamahan ng Diyos, hindi tatanggap yan ng anumang bagay sa Panginoon, at walang gagawing matinuyan. Sabi ng salita ng Diyos, ang taong may 2 akala, walang tiyaga sa lahat niyang paglakad. Huwag isipin ng taong yon na tatanggap siya ng anumang bagay sa Panginoon. So wala kang mabuting hinaharap pag nag-asawa ka sa isang asawa na may 2 akala. Kaya sa isang katipan pa lang, matuto na kayo. Mga babae, lalaki, matuto kayo. Halimbawa, ang nililigawan mo, babaeng 3 kayong sinagot, ay Makati yan. Sabi nga ng lola ko, dapat dyan sa mga ganyang babae, magpabaga ka ng siyensya.
Mapakakati mo naman, dala-dalawa yan tinanguan mo. Tatlo-tatlo. Kaya yung mga ganyang mga tao, lalaki o babae naman, dalawa-dalawa naman ang tinanguan. Tumango na kay Resty, tumango pa kay Sunny. Masyado yan. Gayon din naman yung lalaki, niligawan na si Aida, niligawan pa si Pe. Pinasagot pareho, pinagsabay. Yung isa pang Lunes, yung isa pang Martes, yung isa pang Miyerkules, yung isa pang Huwebes, yung isa pang Biyernes, tapos yung isa pang Sabado, yung isa pang Linggo. Merong ganyang mga lalaki, pagka ganyan nakita nyo, kahit gaano kagandang lalaki, mga kapatid, maiimpyerno ka lang, magdudusa ka, bago kayo makipagtipan. Magbulay-bulay kayo, wag kayong pabigla-bigla. Okay mga ka-youth, so dyan po tayo nagtatapos sa ating reaction video patungkol sa compilation ng pagpapatibay ng pamilya, tukso, temptasyon, pag-cheat-cheat, adultery. Ay nako, napaka-relatable po nito mga ka-youth dahil isa po ito sa mga pinaka-common po natin na social issue and I also mentioned earlier na hindi po ito bago. Ang issue po ng pagkakaroon ng mga love triangle, pagkakaroon ng extramarital affair since time immemorial na po. Kaya nga po, as mentioned, meron po mga sekta, mga reliyon that they felt the solution was to actually have more spouses than one. Merong tinatawag natin na polyamory, merong tinatawag na polygamy po, merong more than one spouse hanggang 4. Meron din iba na, yun nga sabi ni Brother Eli, iba't iba kada araw. Pero na-mention ni Brother Eli na kahit gaano pa kapogi ang isang lalaki ay pupunta ng impyerno. Gusto ko lang po ay highlight, while it is true that yung good-looking na mga babae, good-looking na mga lalaki, most likely sila yung maraming mga chicks, sila yung may mga lalaki, but the reality mga ka-youth is wala po sa mukha yan. Siguro, yeah, syempre may mga konting advantage po yung pagiging good-looking, but really in general, ay nako, sa history ng Pilipinas, minsan, kung sino pa po yung pangit, siya pa yung palakero. Ay nako, natutuwa po ako kasi it is something very familiar sa akin mga ka-youth. May mga kilala po tayo sa ating mga paligid na ganyan nga po ang nangyayari sa kanilang mga buhay-buhay. Yung iba naman po siguro sa totoo lang, maybe, they felt that they were not adequate enough when they were younger. Nung kanilang peak ng kanilang kabataan, palagay nila, hindi sila pinapansin ng mga chicks. Saan sila bumawi? Nung nagkaroon na ng asawa. Ang iba, mga ka-youth, kung kailan nagkaedad, ay dun pa nagkaroon ng mga kulasisi. Ay, sure po ako mga ka-youth na familiar po kayo sa ganyan po mga sitwasyon. It's not rare in Filipino society. Kaya comment po kayo sa inyo pong mga alam. Do you agree na nasa itsura po yan? Dahil hindi ako naniniwala na nasa itsura ang pagiging palikero, ang pagiging babaero, ang pagkakaroon po ng other partner is, I would say, multifactorial. Yan, marami pong mga nakaka-influensya na iba't ibang factors po dyan. But anyway mga ka-youth, let's go back to some, ilan lang po sa ating recap, syempre, sa mga nasabi ni Brother Eli. Gusto ko pong i-emphasize, Mosaic Law and then sa law ni Jesus Christ, meron ng pangalo niya sa puso pa lamang, sa desire mo pa lang, even without the consummation. So, ang binibigyan ng punishment doon sa Mosaic Law, yung consummation. Pero Brother Eli was emphasizing sa panahon ni Jesus Christ, mga ka-youth. Although that's quite interesting, mga ka-youth, the sins, ang atin pong mga offenses, how is it weighed? Kasi, pwedeng sabihin ng isa na yung pagtingin lang sa mga imahe, for example, mga pornographic material, panonood sa mga sexing babae sa Facebook na nagpapakita ng kanilang skin. So would that be considered as equal na adultery din sa actual na consummation? Kasi pwede ang isang lalaki, they would interpret this as, pareho lang naman din pala, doon na ako sa action para masatisfy ako, something like that. So please comment below mga ka-youth about the scale and which is more grave if there is such a thing. Or you think na pareho lang yan sa mata ng Diyos. Gusto ko din po i-mention, dahil na-mention ni Brother Eli yung sa social media nga na nag-Facebook, nag-Instagram, nag-message or nagte-text pa rin ng iba. Actually, yung merong recent na term dyan na medyo naging popular na ngayon, ang tinatawag po nila yata dyan is micro-cheating. Micro-cheating, yung pag-message daw po ng iba na kumbaga nahuhuli nila yung kanilang mga husbands, mga bana nila na nagte-text sa ibang babae is micro-cheating daw po yun. Or nanonood daw yata ng mga sexy na mga babae, that's also considered as micro-cheating. Although final thing na gusto ko pong i-mention dito, na it takes two to tango, kumbaga. Yes, the women could easily refuse, kasi itong mga lalaki din po talaga, agresibo po talaga yan. Kumbaga by
by nature talagang yung lalaki yung chaser and the person being chased is the woman, of course. So the woman could just say no, ayaw ko, I don't welcome your advances. Pero yun nga po, the sin falls to both sides, of course. Dalawa po talaga. Merong isang lalaki na nagde-desire ng isang spouse other than his legal spouse, for example, and the guilty party na babae naman would accept the advances, would accept the offer. Ay nako, syempre, ang isa po sa mga common na naririnig natin dyan na istorya is the woman gave in. No? Marami po yung mga ganyang kwento, yung mga naririnig ako sa radyo, no, na mga love stories nga po, na initially yung babae ayaw sa lalaki, na sinasabi niya nga, this is wrong, this is a sin. Pero minsan, dahil daw po, quote-unquote, sa pagpupursigi nitong lalaki, kung ba naging vulnerable, ay nakatake ng advantage yung lalaki sa kanilang kahinaan. Ay nako mga ka-U3, before this becomes a love segment, gusto ko lang po kayo pasalamatan, of course, sa inyo pong pagsubaybay. Salamat po sa inyo pong mga comments dyan sa baba. I'm sure it will be very interactive, kaya you could always share mga ka-U3 your thoughts, your opinions sa ating pong comment section below. Lahat po ng mga mensahe po kasi ninyo ay talaga pong binabasa namin. If you don't like this kind of video, you can watch this video over here. And also, may playlist po tayo patungkol po sa pag-aasawa, no? It guides us about our relationship ng mga preaching ni Brother Eli here. And of course, mag-subscribe na po kayo para po makakuha kayo ng mga updates kapag kami po ay nag-upload. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.